Si Linda ay isang painter na ang kanyang ginagawa ay hindi basta obra lamang dahil nilulukob ni Linda ang kanyang oras, tiyaga at pagmamahal sa kanyang mga obra. Nakakikitaan mo talaga ng husay. Siya ay isang apo ng kilalang mayaman sa ibang bansa. Ngunit dahil hindi naman gusto ni Linda na maging pulutan lagi ng publiko, ay nagawa niyang itago ang kanyang katauhan at mamuhay tulad ng iba na ordinaryo. Pagmamahal pa rin ba na matatawag kung sa isang relasyon ay nasasaktan ka na? Normal sa magkarelasyon na mag-away paminsan-minsan. Ngunit paano kung mayroong kutob kang may nagbago na? Paano kung ang taong matagal mo nang hinintay at sabik na sabik kang makita ay hindi ganun ang nararamdaman sa'yo? Ngunit kahit naman sino ay naniniwala na kahit anong mangyari ay patuloy mo pa ring mamahalin ng taong mahal mo. Kaya pa nga ba gayong nasaktan ka na? Masaya ang mga empleyado sa tuwing dadalaw si Linda. Bukod sa libreng pagkain, ay kaibigan ng dalaga ang halos lahat ng nagtatrabaho sa buong Berry Cloth Empire at lubos din siyang ginagalang ng mga ito. Sa tuwing pumapasok si Linda sa anumang branch ng kumpanya, pakiramdam niya ay mayroon siyang pamilyang inuuwian. Pag-akyat sa ika-25 palapag ni Linda, ay dumiretso na nga siya sa opisina ng chairwoman, ang kanyang lola. Niyakap si Linda ng kanyang lola ng mahigpit bago pinaupo ang dalaga sa isang malambot at komportableng sofa sa bandang kanan ng malawak na kwarto. Pinaghandaan sila ni Andrea, isa sa mga sekretarya ng chairwoman, ng 2 platitong cake at tsaa. Nagkumustahan ng ilang sandali ang tatlo, hanggang sa mapanatag ang kalooban ng dalaga. "Bakit niya po ba ako pinatawag, Lola?" Panimula ni Linda bago sandaling sumimsim sa tasa na ibinigay ni Andrea kanina lamang sa kanila. Hindi sumagot ang matanda at inabot na lamang ni Andrea ang isang itim na folder sa chairwoman. "May pabor akong gustong hilingin sa iyo, iha. Heto, buksan mo." Ani ng lola ng dalaga bago pinadausdos ang nasabing folder sa lamesang pinapatungan sa direksyon ni Linda. Pagbukas ng folder ng dalaga, ay nagulat na lamang ito sa kanyang nabasa. Naglalaman lamang ang folder na hawak niya ng draft ng isang marriage contract. Nakasaad dito ang kanyang pangalan: Bride, Linda Jackson. Groom, Andrew Brown. Gulat na lamang na napaangat ang tingin niya sa matandang nasa harapan niya. "Ano po to?" tanong nga nito sa kanyang lola na may nanlalaking mga mata. "Nais ng ating partner company na mas paigtingin ang ugnayan nila sa atin. Kaya napagkasundoan namin ng kanilang lolo na ipakasal kayong dalawa ni Andrew." Kalmadong paliwanag ng matanda kay Linda. "Lola naman, alam niyo naman pong sinusunod ko kayo sa lahat ng utos niyo. Lalo na't makakabuti sa kumpanya, pero ito..." Malalim na napabuntong hininga ang dalaga. Dahil bago pa makatapos sa pangangatwiran si Linda, ay mayroon muling inabot na folder ang chairwoman sa kanya. Pagbukas niya, ay naglalaman naman ang pangalawang folder ng larawan ng isang napakagwapong lalaki na mayroong nakabibighaning asul na mga mata. Nakasaad din sa hawak na papel ni Linda ang lahat ng kailangang malaman ng dalaga tungkol sa pagkatao ng nasabing binata. Sa pangalawang pagkakataon, muling malalim na napabuntong hininga si Linda at isinauli sa matanda ang folder. Ngunit agad naman itong pinigilan at ipinilit muli sa kanya ng matanda. "Basahin at pag-isipan mo muna ito bago ka tumanggi, Linda." Ani nga ng matanda. "Ito lang po ba ang ipinunta ko dito?" tanong ni Linda. Tumango ang matanda, kung kaya't tumayo na nga ang dalaga upang lumabas sa opisina ng kanyang lola. Matapos niyang magpaalam dito, pagsakay ni Linda sa elevator ay hindi siya makapaniwala sa biglaang kasal na mangyayari ni hindi man lamang siya nasabihan bago ito napagplanuhan. "Kota na nga ako sa diablo kong jowa sa sakit sa ulo dati, tapos may itinagtag na naman na panibago si Lola.
Isip-isip ni Linda at muling napabuga ng hangin sa kawalan. Tumigil sa elevator sa 12 palapag. Sumakay ang isang babaeng may pamilyar na mukha at binati nito si Linda. "Hello po, Miss Jackson," ani ng nasabing babae. Bahagyang sumaya si Linda sa nakita. Nakangiting niyakap ng dalaga ang babaeng pumasok sa elevator. "Ann, kamusta ka na?" "Ang akala ko nalipat ka nila ng branch." Masayang bati ni Linda nang humiwalay ito sa yakapan nilang dalawa. Mahinang natawa si Ann bago sumagot. "Opo, kaso pinabalik po ko dito ni Miss Berry Cloth para asikasuhin ang mga appointments. Madalas po kasi ngayon ang mga meeting sa mga board members at investors together with the Browns." Ani nito. "With the Browns?" Maktol ni Linda. Bahagyang nagpanting ang tenga ni Linda dahil sa narinig ng mga tao. Kung kaya't pinutol na ng dalaga sa pagpapaliwanag si Ann at niyaya na lamang itong kumain sa labas. Napansin ni Ann ang pagkairita ng kaibigan, kung kaya't agad siyang pumayag at nanahimik hanggang sa makalabas sila ng gusali. Nang nasa labas na, nilanghap ng dalawa ang malamig na simoy ng hangin kasabay ng kapwa nila pagpikit ng kanilang mga mata ng panandalian. Bago nagtungo ang mga ito sa paboritong restaurant ni Linda upang kumain ng hapunan. Sa tuwing marami ang dalaga ng mga bagay na kinakaharap na problema at isipin, ay masarap na pagkain lamang ang agad na nagpapakalma sa kanya. Naupo ang dalawang dalaga sa isang pribadong pwesto sa gilid ng restaurant. Umorder agad si Linda ng chamomile tea at 2 order ng garlic herb roasted chicken na may buttered veggies at mashed potatoes. Tulad ng madalas ng dalaga na kinakain sa lugar na kinaroroonan nila. Samantala, si Ann naman ay umorder ng paborito niyang strawberry smoothie at pan-seared salmon na may lemon at buttered sauce. Nagkwentuhan ng dalawa tungkol sa mga nakalipas sa kanilang buhay na para lamang na magkapatid. Ngayong wala na sila sa loob ng gusali ng kumpanya, ay maaari na silang makapag-usap ng casual tulad ng dati. Palibhasa ay magkakilala na ang dalawang dalaga mula pa lamang noong mga bata pa sila at ulila na ng lubusan si Linda sa buhay. Si Ann na ang pinaka-pinagkakatiwalaang tao ng dalaga sunod sa chairwoman. Matapos kumain ng dalawa ay mas maalwan na ang kalooban at isipan ni Linda. Nilabas na nga niya lahat-lahat ng mga saloobin at mga tinatagong opinyon sa matalik na kaibigan. Bago umalis sa restaurant, umorder na muna ng take-out si Linda. Palabas na nga ang dalawa sa nasabing gusali nang may makasalubong ang dalawang dalaga na lalaki. Kasalukuyang inaabot ni Linda ang isang balot ng cake kay Ann nang matisod ang unang lalaki na mas mukhang bata at mas maliit kaysa sumusunod sa likuran niya. Dahilan upang matapon sa dibdib ni Linda ang hawak niyang maligamgam na inumin. Agad namang humingi ng paumanhin. Ang nasabing may kabataan ng itsura na lalaki sa binipini. Bago ito humingi ng malinis, napamunas sa dumaang waiter. Dahil sa parteng nabuhusan ay hindi magawang mapunasan ng lalaki si Linda. Kung kaya naman, ay hindi mapakali ang binata kung paano siya makakatulong sa dalaga. Kukuha na nga sana ng tissue si Ann sa kanyang bag nang biglang agawin ng kung sino na pilatong matangkad na lalaki pa ang hawak na pamunas ng una namang lalaki. Walang pakundangan na binato ng nasabing lalaki kay Ann ang tuwalya. Sa kahinatak ang kasama at tumungo sa pwestong inupuan ng dalawang dalaga. "This is stupid. O hayan, punasan mo ate mo." Ani ng ulupong na lalaki kay Ann. Napanganga si Linda na ipinakitang kagaspangan ugali ng gwapo at matangkad na lalaki. Habang abala naman si Ann sa pagpupunas ng damit ng kaibigan. Sa rami ng natapon na inumin ni Linda, ay halos basang-basa na rin ang ipinamumunas ni Ann sa damit ng kaibigan.
Kinuyom ni Linda ang kanyang kamao sa sobrang inis. Nakita agad ito ni Anne, kaya pinilit niyang kumbinsihin ng kaibigan na lumabas na lamang sila sa restaurant upang wala nang mangyari pang gulo. Ngunit sa mga nakakagulat na pangyayari kay Linda sa loob ng kalahating araw, ay ayaw niyang tumanggap pa ng panibagong tiisin. Kung masama man po ang kumitil ng buhay ng isang dyablo, patawarin niyo po sana ko sa gagawin ko. Sa isip-isip ni Linda. Sandali lang, Ann. May ayusin lang akong ugali ng isang kulto. Seryoso ang mukha na ani ni Linda sa kaibigan. R.I.P. Tanging nabulalas na nga lamang ni Ann sa kanyang isipan. Agad-agad na sinundan ni Ann si Linda na sumugod na sa mga ulupong na mga lalaking nakabanggaan nila kanina. Hoy, sino ka ba sa akala mo? Haragan na tanong ni Linda sa lalaking ulupong pagkarating niya sa pwesto ng dalawang binata. Nagulat ang dalawang lalaki sa biglaan na pagsugod ni Linda sa kanila. Muling yumuko at humingi ng tawad ang nakatapon ng inumin sa kanya kanina. Ngunit ang paningin ng dalaga ay nakatutok lamang sa bastos na lalaki. Ikaw, sino ka ba? Mayabang na sagot pabalik ng lalaking dyablo na tila walang nagawang perwisyo sa dalaga. Sa galit ni Linda ay kinuha nga niya ang basang pamunas kay Ann at saka hinampas sa muka ang aroganteng lalaki. Ilang segundong hindi nakagalaw sa gulat ang binata sa ginawa sa kanya ng dalaga. Ilang sandali pa ay may dumating na waiter. Dala ang order na butterscotch cake slices ng dalawang lalaki. Nang mahimasmasan, galit na inihampas ng lalaki ang pamunas sa mesa kasabay ng pagtayo nito at akma na nga sanang papatulan si Linda nang biglang kunin ng dalaga ang mga cake na dala ng waiter at isubsob sa mukha at dibdib ng lalaki. Sayang yung cake. Sa isip-isip ni Ana at ng isa pang binata. Wala akong pakialam kung sino ka. Matuto kang gumalang. Yabang mo. Inis na bulyaw ni Linda. Habang patuloy na pananermon si Linda, ay buong lakas naman, hinila ni Anne ang kaibigan upang umiwas sa mas malaki pang gulo. Isa pa, pinagtitinginan na nga rin naman sila ng iba pang mga customers sa loob ng restaurant. Kahit nagpupumiglas, ay pilit na pinakalma ng dalaga ang kaibigan hanggang sa tuluyang makalayo sila sa nasabing lugar. Hindi mo pa kilala kung sino yung sinampal mo ng basahan at cake? Hindi makapaniwalang tanong ni Anne kay Linda nang makalayo ng tuluyan sa restaurant. Wala akong pakialam kung sino siya. Sarcastic na sagot ni Linda sa kaibigan. Hindi makapaniwalang natawa si Anne bago pinakita ang picture na nasa loob ng bitbit niyang folder. Sa halip na magulat ang kaibigan ay napangisi si Linda sa nakita. Mabuti nakilala ko siya agad. Mas lalo kong ipaglalaban kay Lola ang pagtutol ko sa makasalanang kasal na yan. May ngisi ang mga labi ni saad ni Linda. Dahil sa hirap na kumbinsihin si Linda ng kaibigan. Nang gabing yun, ay tumawag na nga lamang ng taxi si Anne para sa kaibigan upang makauwi na nga ito at makapagpahinga bago tumawag pa ng pansarili at sumakay na nga rin sa kabilang direksyon pa uwi. Pag-uwi ni Linda, nakatanggap siya ng email notification mula sa Dean ng Art Department ng dating Universidad sa England. Ito ay isang imbitasyon para sa isang reunion na magaganap sa Makalawa. Muling nagulo ang isipan at naghalo ang emosyon ng dalaga. Kung dadalo rin rito, ang kasintahan ay hindi niya alam kung paano niya ito haharapin. Ang huling pagkikita nila ay tila pagtatagpo lamang ng dalawang estranghero. Itinabi na muna ni Linda ang gamit sa kanyang table bago mag-shower ng maligamgam upang mapakalma ang mga bagay na gumugulo sa kanyang isipan. Pagkatapos, nagbihis ng dalaga ng kanyang pajama bago matulog. Paggising ni Linda sa umaga, ay bahagyang nakaramdam siya ng pagsakit pa rin ng ulo niya marahil sa dami ng iniisip at nangyari sa loob ng kalahating araw. Naghanda nga muna siya ng almusal at saka uminom ng pain reliever para sa sakit ng ulo. Habang nagpapahinga sa balkonahe, tumawag muli ang sekretarya ni Miss Berrycloth. Ma'am,
Muli po kayong pinapatawag ni Madam Chairwoman. Kailangan ka raw po niya sa ganap na 8:00 ng umaga. Bungad ang sekretarya ng kanyang lola pagkasagot ni Linda sa tawag. Pasensya na. Pakisabi kay lola na hindi ako makakapun. Hindi pa man nakakatapos sa sasabihin niya si Linda nang marinig niyang may umagaw na kung sino sa telepono ng kanyang kausap sa kabilang linya. Iha, inaasahan ka ni Chairwoman Brown para sa akin. Huh? I'll wait for you. Sasagot pa lamang sana ulit si Linda nang putulin na nga ulit ng matanda. At sabing, no more buts. Hindi na nakatanggi pa si Linda sa pakiusap ng tinuturing niyang lola. Walang ibang nagawa ang dalaga kundi mapabuntong hininga. Bago naghanda sa pagkikitang ito, naisip ni Linda na imbes na tumanggi bakit hindi niya hayaang siya ang tanggihan. Unti-unting umusbong ang ngisi sa mga labi ni Linda. Napagdesisyon na ng dalaga na manamit at umasal na nga lamang nang hindi ka nais-nais upang ang mga Browns na mismo ang magkansela ng makasalanang kasal na nakatatdang maganap sa nasabing panahon. Matapos mag-shower ay nagsuot si Linda ng matingkad na lilang blouse, itim na blazer, itim na stockings, trousers at itim na stiletto. Kahit na hindi komportable ang dalaga, naglagay siya ng napakakapal na makeup at matingkad na pulang lipstick, makapal na eyeliner, maskara at bahagyang blush on. Imbes na malinis na ba ng gawin, itinali na nga lamang niyang mataas na ponytail ang buhok. Pagharap ni Linda sa full length na salamin na nasa kwarto niya, ay hindi niya nagustuhan ang sariling itsura. Ngunit ito ang hinahanap niyang ayos para ayawan siya mismo ng mapapangasawa. Sinadya niya ring magpahuli ng dating kaysa sa itinakdang oras na ibinigay ng matanda. Linda apo, sa wakas dumating ka na. Ngunit ano pa yung suot mo? Gulat na bati ng matanda sa huling tinuran niya kay Linda. Kahit huling dumating, ay nakangiti pa rin ang chairwoman hanggang sa makita niya ang kabuuan ng itsura ng dalaga. Malakas na halakhak naman ang sinalubong ng groom habang tinuturo ang kanyang soon-to-be bride na si Linda. Yan bang mapapangasawa ko? Mukha siyang adik. Mapanoy ang ani ni Andrew, ang soon-to-be husband ni Linda. Pinagsabihan ng matandang Brown ang apo, ngunit hindi naman natinag si Linda dahil inaasahan na nga niya ang ugaling ganito kay Andrew. Oy pare, ikaw bang mapapangasawa ko? Isang arogante at walang laman ng utak? Pabalik na rebat ni Linda kay Andrew na naging sanhi upang mapa-face palm na nga lamang ang binata. Nagkatinginan ng dalawang pinuno ng kumpanya sa usapan ng dalawang mga apo na ipinagkasundo nila. Alam na ng mga matatanda na maaari itong mangyari, ngunit hindi sa ganitong paraan. Tinakot ni Chairwoman Barry Clot si Linda na ipapasara nito ang kumpanya kasabay ng pagtatanggal ng matanda sa lahat ng empleyado nito nang walang benepisyong matatanggap. Gayon din naman, si Chairwoman Brown kay Andrew, nagbanta ang matandang lalaki na ibibigay sa ganid na general manager ang buong kumpanya kapag hindi pumayag ang binata. Pareho nilang pinapahalagahan na dalawa ang mga kumpanya, ang pinundar ng kanilang mga magulang, lolo at lola. Ipinahayag ni Chairman Brown ang magaganap na pinakamalaking kasalan ng taon sa susunod na Biyernes, 7 araw mula sa araw na iyon. Kinausap ng matatanda ang kani-kaniyang mga apo pagkatapos ng paghahayag ng darating na okasyon. Pagkatapos ay agad din namang nagpaalam ang mga Brown upang mapakalma at makumbinsi si Andrew na tanggapin ang mapapangasawa. Sa kabilang banda, madali namang napahinahon ng lola ni Linda ang dalaga dahil na nga rin sa maaawain nitong puso at simpatya sa mga tauhan ng Empire. Ngunit bago pumayag ay hiniling ng dalaga na muling makita ang kasalukuyang kasintahan upang linawin ang kalagayan ng kanilang relasyon. Nagpaalam si Linda sa kanyang lola na dadalo na nga muna siya sa alumni reunion sa England kinabukasan. Pinayagan naman siya ng chairwoman kung kaya't
Hindi rin nagtagal ang dalaga sa opisina ng matanda at umuwi na nga ito kaagad matapos ang pakikipagkita sa mga Brown. Pagka-uwi ng dalaga, ay naghilamos agad si Linda upang matanggal ang makapal na makeup na kanyang nilagay dahil sa labis na pagkati ng buo niyang muka. Bago nag-impake ng kanyang mga gamit para sa paglipad niya patungong England. Nag-book siya ng pinakamaagang flight patungong London para makapagpahinga rin ng maaga doon. Dumating ang araw ng paglipad ni Linda sa nasabing bansa. Matapos ang 7 oras na biyahe, ay lumapag ang eroplanong sinasakyan ng dalaga sa London Airport. Mula sa nasabing lugar, sumakay na nga lamang si Linda ng taxi patungo sa address ng hotel na nakasaad sa email na ipinadala sa kanila. Ang naka-assign sa kanyang kwarto ay ang room 209. Maagang nakarating si Linda sa destinasyon, kung kaya't maaga ring nakapaghapunan ng dalaga at nakatulog. Kinabukasan, nagising si Linda sa kung sinong dyablo ang kumatok sa pintuan ng kanyang tinutulayan at sa lahat ng kwarto ng mga dating mag-aaral ng universidad. Miss Linda Jackson? Ani ng ulong sumilip sa pintuan ng kwarto ni Linda. Ako nga, inaantok namang sagot dito ni Linda. Iniimbitahan po ang lahat ng alumni ng London Arts University na tumungo na sa ballroom hall para sa pagbubukas ng inyong reunion party. Naniningkit ang mga mata ni Linda na itinango ang kanyang ulo. Sige, salamat. Susunod na rin ako. Sagot na nga lamang ng dalaga. Mabigat man ang katawan ng dalaga na abandonahin ang malambot niyang naging tulugan, ay mabilis na naghanda si Linda upang tumungo sa ballroom hall. Magkahalong kaba at pagkasabik ang nararamdaman ng dalaga sa posibleng muling pagkikita nila ni Lucas. Marahil na rin siguro sa huli nilang encounter sa isa't isa na hindi naman maganda. Nagsuot lamang si Linda ng isang simple, ngunit eleganteng puting gown at inayos ang buhok sa isang messy bun na pumagay naman sa kanyang kasuotan. Tulad ng dati, ay light makeup lang din ang kanyang inilagay na siyang nagpatingkad ng natural at inosenteng kagandahan ng dalaga. Pagdating nga ni Linda sa ballroom hall, ay halos nasa dalaga lahat ng paningin ng mga nandoon, ang mga kalalakihan at maging ang mga kababaihan. Sa unang araw ay ang pagpapakilala muli ng mga dating mag-aaral. Isa-isa silang tinawag sa harapan upang bumati at ibahagi ang kasalukuyan nilang pinagkakabalahan. At nang dumating na nga rin ang oras para si Lindang magsalita, nalungkot siya nang hindi makita ang dating nobyo. Ibinahagi nga ni Linda ang mga naging experiences niya, ang paglalakbay sa iba't ibang daigdig, Paris, Rome, Morocco, Greece, Japan, Brazil at iba pa. Maraming taong nabighani sa kagandahan ng dalaga at mahinhing tinig niyang habang nagsasalita. Matapos magsalita, bumalik na nga ito sa kanyang upuan. Pero natigilan nga siya nang magtilian ang mga babae sa tinawag na alumni na sumunod. Ellen Levine! Masayang sigaw ng MC. Napatingin na nga lamang si Linda sa harapan dahil sa pagtataka kung bakit ganoon na lamang ang naging reaksyon ng mga tao sa Ellen Levine na iyon. Nagulat siya nang makita kung sino ang napakasikat na alumni. Hindi alam ng dalaga kung namamalikmata lamang siya o sadyang sinundan siya nito. Sinundan siya ng hambog na ipinagkasundo lang naman sa kanya. Itinago ni Linda ang kanyang muka at dahan-dahang lumabas ng hall patungong garden upang sumagap ng sariwang hangin. Pinili ng dalaga na lumabas muna upang guminhawa ang nararamdamang sikip ng kanyang dibdib sa loob ng hall kung nasaan ang napakaraming tao. Ngunit kahit ano pang pilit ni Linda na pakalmahin ang kanyang sarili, mas lalong sumikip ang nararamdaman ng dalaga sa kanyang dibdib. Unti-unting nagdilim ang kanyang paningin kasabay ng literal na pag-ikot ng paningin ng dalaga. Naramdaman ni Linda ang unti-unting pagbigay ng kanyang katawan, kasabay ng dahan-dahan niyang pagbagsak sa lupa. Bago pa man lumapat, ang katawan ni Linda sa lapag ay may isang guwapo at nag-aalalang lalaki
ang agad na tumakbo upang saluhin ang dalaga. "Linda!" sigaw ng nasabing binata. Kilala ni Linda ang boses ng lalaki, ngunit hindi na niya ito nagawang pansinin pa dahil sa labis na panlalambot ng kanyang katawang lupa. Saktong paglapit ng binata sa dalaga, ang siya namang tuluyan ng pagdilim ng buong paligid ng babae at ang pagkawala ng kanyang malay. Naisugod agad sa pinakamalapit na ospital si Linda sa tulong ng lalaki na halos hindi magkanda o gaga sa rapat na gagawin dahil sa labis na pag-aalala nito sa dalaga. Pagising ni Linda ay agad na umusbong ang labis niyang pag-aalala dahil sa bago lamang sa paningin niya ang buong paligid. Nais ng dalaga na tumawag nung kung sino man ang kasama niya sa loob ng silid na kinalalagyan, ngunit hindi niya nagawa na makapagsalita dahil sa labis na pananakit ng kanyang lalamunan. Sa halip ay itinaas na nga lamang ng dalaga ang kaliwang kamay upang makatawag ng kung kanino mang pansin. Samantala, iniabot naman ng isang lalaki ang kamay ni Linda na para sa babae. Pamilyar ang boses nito. "Hey Linda, wag mo munang pilitin. Are you feeling better?" Nag-aalalang tanong ng binata. Napatingin na nga lamang sa mukha ng lalaki, kasabay ng pagkilatis ni Linda sa binata ng mabuti. Siya nga, si Brent Wallace, isa sa pinakamatalinong alumni ng kanilang dating universidad. Tulad ng karamihan, nang mag-aral doon, ang pamilya ng binata ay maituturing na nasa middle class lamang. Hindi gaanong mahirap, hindi rin gaanong mayaman. Sumasapat lamang sa simple nilang buhay. Tulad ni Anne, si Brent ang naging matalik na kaibigan ni Linda habang nasa England. Siyang naging takbuhan ng dalaga sa tuwing nag-aaway sila ng nobya niyang wala namang magandang mabuting na idudulot sa buhay ng dalaga, kundi ang sakit lamang ng ulo. Literal talagang lason. Minahal niyang lason. Lagi lamang andyan si Brent para kay Linda, nang walang hinihinging kapalit dahil alam ng binata na wala na siyang pag-asa sa dalaga sa kadahilanang may iba nang nagmamay-ari sa puso ng babae. Napaluhan na lamang si Linda nang malamang ang lalaking sumagip sa kanya ay ang isa sa matalik niyang kaibigan at hindi na nakuha pang makapagsalita. Kita sa matamis ng ngiti ni Brent ang tuwa at pagkasabik sa kaibigan na matagal na nga niyang panahon na hindi nakita. "Hoy, kamusta na iyakin? Ang tagal mong hindi nagparamdam ah." Natatawa ang ani ni Brent habang pinagmamasdan ang mukhang umiiyak na si Linda. Napangiti na nga lamang si Linda at hindi na nga nagawa pang makapagsalita. Kahit ano pa mang pilit ng dalaga. Sa isang lugar kung saan naging estranghera muli si Linda, ay mayroong kamay na sumalo sa kanya. "Namiss kita. Magpahinga ka muna ulit. Pupunta lang ako sa nurse station para sa dapat na gawin sa'yo." Nakangiting ani nga ni Brent. Napansin ni Linda ang pamumula ng binata nang ipinahayag nga nito ang pagkasabik sa muli nilang pagkikita. Ngunit hindi niya ito binigyan ng pansin tulad ng dati. Samantala, pagkabalik ni Brent kasama ang isang nurse at doktor sa kwarto ng dalaga, binigyan na lamang nila si Linda ng ilang pampakalma at vitamins para sa kanyang dugo. Binilinan din siya ng doktor na huwag muna masyadong mag-isip at magpuyat upang maiwasang mawalan ulit ng malay dulot ng mababang level ng hemoglobin. Si Brent na rin ang nagbayad ng bills ng ospital at bumili ng mga resetang gamot. Nang makapagpahinga ang dalaga, ay sinamahan siya ng binata hanggang sa kwarto, pabalik ng hotel. Inimbita ni Linda ang kaibigan sa loob ng kwarto niya upang makapagmerienda muna bago umalis. Bilang pasasalamat dito, tatawag na sana siya ng room service nang ibaba ng binatang telepono. Kunot noo ang binata na tumingin kay Linda. "Ano ka ba? Ikaw dyan yung nangangailangan ng sustansya. Ako pang papameriendahin mo? Kaya kong bumaba para kumuha ng pagkain ko," sabi nga niya. "Salamat Brenta, buti nakita mo ko kasi kung hindi, malamang..." Hindi na natuloy pa ni Linda ang kanyang sasabihin nang putulin iyon ni Brent. "Malamang pinaglalamayan ka na. Huwag kang OA, hindi ka ganun kadaling mamatay," ani nga ng binata.
Sumimangot at lumabi naman si Linda na parang batang nagmukmok dahil sa sinabi ni Brent. Natawa naman ang binata kasabay ng pagpisil nito sa magkabilang mga piskin ng dalaga. Muling napansin ni Linda ang pamumula ni Brent at sinubukang lakasan ng aircon. Inisip niyang naiinitan lang ang kaibigan kaya sobrang pula ng mukha nito. Pahabol na bilin na nga lang ni Brent kay Linda. Kita tayo mamaya, iyakin. Sunduin kita mga alas 6 ng gabi para sa dinner. Magpahinga ka at huwag pagala-gala, okay? Samantala itinago na lamang ni Linda ang kanyang ulo bilang tugon sa mga bilin ni Brent. Gaya ng ipinangako ng binata, sinundo nga siya ni Brent 10 minuto bago mag-alas 6 ng gabi. Maayos na ang pakiramdam ni Linda at maayos na siyang nakakalakad ng walang gaanong agam-agam habang inaalalayan siya ng kaibigan. Panandalian din niyang nakalimutan ng nobyo dahil dito. Dahil maagang dumating, ay maganda ang nakuha ng dalawang magkaibigan na pwesto sa closed garden ng hotel. Nasa gilid sila malapit sa malaking bintana kung saan matatanaw ang mas malawak na open garden sa labas. Nagpresenta si Brent na siya na ang kukuha ng pagkain nila upang hindi na tumayo pa si Linda. Ngunit nagpumilit pa rin ang dalaga na sumama upang makapamili ng putahing kakainin. Kumapit si Linda sa braso ng kaibigan na parang escort niya ito. Masaya siyang pinagbigyan siya ng kaibigan na sumama rito. Habang tinuturo ni Linda, ang nais niyang kainin ay nilalagay naman ito ni Brent sa hawak na tray hanggang sa mapuno ito. Pagkatapos muling bumalik ang dalawa sa kanina nilang pinagpwestuhan. Habang inilalagay ni Brent ang tray sa kanilang mesa, ay naiwan si Linda sa salad station dahil namimili pa ang talaga ng mga sangkap na ilalagay sa kanyang salad bowl. Sinalubong siyang muli ni Brent habang pabalik sa kanilang mesa nang may biglang humatak sa libreng kamay ni Linda. Anong ginagawa mo? Kasamang ibang lalaki, gayong ikakasal na tayo sa 1 linggo. Inis na asik ng lalaki kay Linda na bakas ang gulat sa kanyang muka. Biglang sumulpot si Andrew sa kung saang lupalop na lugar na tila ito kabuti at inangkin si Linda na para bang wala silang naging hidwaan sa mga nakaraang araw. Samantala, nagpumiglas naman si Linda mula sa pagkakahawak sa kanya ng kanyang soon-to-be husband. Elon? Teka, magkakilala kayo ni Linda? Nagtatakang tanong ni Brent sa nasabing lalaki. Nakakunot noon namang binaling ni Linda ang paningin sa nabanggit na lalaki. Elon? Ano pa ba ang iba mong pangalan? May multiple personality disorder ka ba? Asik nga ni Linda. Nagpanggap si Andrew na wala itong narinig sa mga sinasabi ni Linda at nananatili ang paningin kay Brent. Magpapakasal na kami ni Linda sa darating na Biyernes. Punta ka ha, Brent? Mapanuyang imbita pa nga ni Andrew kay Brent. Maniniwala na ng tuluyan sa kanya si Brent nang hinila ito ni Linda. Baliw! Maghanap ka ng mapaglilibangan mo sa ibang lugar. Gusto mo, tawagan na namin ang doktor mo? Ani nga ni Linda. Samantala, Honey naman, pagbibigyan kita ngayon na makipagbanding sa iyong kaibigan pero mamayang gabi, sa akin ka. Okay, Han? Natatawang naglakad palayo si Andrew. Kinumbinsi ni Linda si Brent na kumain na lamang at huwag na nga lang pansinin ng baliw na Andrew na kilala rin bilang Elon. Matapos ang dinner banquet ay nag-iba ang kulay ng ilaw sa lugar at isa-isang ipinasok ng mga hotel staff ang iba't ibang inumin na mag-e-enjoy nga sila. Dito na isinalaysay ni Linda ang tungkol sa arranged marriage at sa tunay na katauhan ni Andrew Brown. Nalungkot ang kaibigan sa narinig dahil wala naman siyang karapatan at kakayahan na pigilan ang kasunduan sa pagitan ng dalawang makapangyarihang pamilya. Alam niyang kahit si Linda ay mapipilitang sumunod dito. Nakaisip ng paraan si Brent upang muling mapangiti ang kaibigan. Sa ikalawa at ikatlong araw ng reunion ay nagsagawa ang pamunuan ng departamento ng ilang mga minigames para sa kaaliwan naman ng mga alumni. Habang tumatagal, umiigting ang pagpapaligsahan nila Brent at Andrew upang makapareha o makasama sa kanilang grupo si Linda. Kapansin-pansin din naman na laging mas pinipili ng dalaga na sumama sa kaibigan kung saan siya mas komportable. Napansin tuloy yun ni Andrew kaya unti-unti niyang binawasan ang kahambugan.
At paminsan-minsay, sinusuyo na rin ang mapapangasawa. Kahit nauuna nga siya sa pag-abot ng tubig o pamunas kay Linda, ay tinatanggihan lamang siya nito. Marahil dahil na nga rin sa kompetensyang dala ni Brent, kaya natututo na nga si Andrew na gumalang sa ibang tao, lalo na sa babae, upang maging malinis ang kanyang imahe. Kilala rin si Andrew o Elon na laging nananalo sa lahat ng bagay, at ngayong magkakasama sila ng kanyang mapapangasawa at matalik na kaibigan nito, ay nais niyang maungusan si Brent sa atensyon ni Linda. Sumapit ang huling araw at ipinahayag ang mga nanalo sa bawat kompetisyon. Sa bawat pwestong nakuha ni Brent ay laging kapantay si Andrew. Natatawa ang karamihan sa naging resulta ng dalawa. Tila identical twins na hindi mapaghiwalay ang kanilang pangalan sa bawat inaanunsyong contest. Dahil sa banding na ito ay unti-unti nang lumambot ang pakikitungo ni Linda sa kanyang mapapangasawa. Napagtanto niyang hindi naman pala ganoon kasama ito tulad ng una nilang pagkikita. Talagang naging masyado lang siyang judgmental na nauna siyang nagduda bago kilalanin si Brent ng lubusan. Bilang pamamaalam sa mga alumni na dumalo sa ilang araw na pagtitipon, ay binigyan sila ng departamento ng total party na ma-e-enjoy nila sa kanilang mga sarili. Kani-kaniyang tumpukan ang bawat grupo ng magkakalapit na magkakaibigan sa bawat table. Pinalitan din panandalian ng mga pailaw ng ballroom hall ng mga disco balls, dahilan para dumilim ang paligid. Dahil na rin sa 2 araw na pakikipagtagisan kay Andrew, ay tila nakaligtaan ni Brent ang patungkol sa binabantayan niyang estranghero na nagtangkang dumukot kay Linda. Hinayaan na rin niyang mag-enjoy sila sa huling araw ng reunion. Sa dilim ng paligid at gulo ng ilaw ay hindi na rin gaanong nakikita ng mga alumni ang mga inihahain sa kanila. Tiwala silang ito'y mga kalidad na inumin mula sa hotel. Nakisalo at nag-enjoy din naman si Linda sa party. Uminom siya ng isang basang champagne habang wala si Brent. Matapos niya itong maubos ay agad siyang nakaramdam ng ibang init ng kanyang katawan. Halos maging 2 na nga rin ang tingin niya sa mga bagay na sobrang pagkahilo. Sinubukan niya ikurap ng ilang beses ang mata upang hanapin sa paligid ang kaibigan. Ngunit hindi niya ito matagpuan. Nagpasya siyang bumalik sa kanyang kwarto upang doon ihiga ang hilong nararamdaman. Bago pumasok ay tinignan niya muna mabuti ang numerong nasa pinto. 209. Sinulat din niya sa ere ng daliring nanginginig ang nakitang numero. Nang masiguro ito ay agad nga na binuksan ang pinto. Habang tumatagal ay lalong nagiinit ang kanyang katawan na para bang kumikilos ito kusa. Pagpasok niya ay mayroon siyang nakitang lalaking nakahiga sa kanyang kama. Sinubukan niya itong paalisin, ngunit nang makita niyang mukha ni Lucas ay niyakap niya ito habang umiyak. Nagalak siya nang niyakap din siya nito at hinalikan. Ibinuhos niya ang buong pagmamahal sa kasintahan. Ngayon lamang naramdaman ni Linda na tumugon ng nobyo sa nararamdaman niya. Handa na siyang ibigay ang lahat dito. Lalong tumindi ang init ng katawan ni Linda na marahil ay dala na rin ng ininom na champagne. Mawala man ang iniingatang puri ni Linda, ay panatag siya basta't ito'y naibigay niya kay Lucas Barnes, ang pinakamamahal niyang lalaki na pinapangarap niyang makasama habang buhay. Pero ano nga ba talaga ang kwento nila ng kanyang dating nobyo na si Lucas Barnes? Atin ngang balikan. Ito ang flashback ng huli nilang pagtatagpo matapos ngang mangyari ang isang sakuna. "Babe, I'm back!" Sigaw ng kung kaninong tinig mula sa labas ng kondo na tinutuloyan ni Linda. Nilapag muna ni Linda ang kanyang brush sa bilog na mesa na nasa tabi ng kasalukuyan niyang ginagawang painting. Dali-dali si Linda lumabas ng kanyang kwarto at bumaba ng hagdan upang salubungin ang kanyang kasintahan. Sa sobrang pagkasabik, ay hindi na niya nahubad pa ang suot na apron na puno ng talsik ng pinta. Pagkababa ni Linda, nakita na ng dalaga na nakatayo sa sala si Lucas, ang kanyang kasintahan. Matapos iwan ng binata ang mga bagahe niya
Sa tabi ng pinto ay hinagis nito ang coat sa lapag at naglakad nga siya nang hindi mo lang hinuhubad ang suot ng mga sapatos. Dahilan? Para mag-iwan ng mga ito ng maruming bakas mula sa pinto. "Babe, namiss kita!" Masayang bati ni Linda kay Lucas. Hindi muna pinansin ni Linda ang kalat at agad niyang niyakap nang mahigpit ang bagong dating na nobyo. Ngunit sa halip na yakapin din siya nito pabalik, ay itinulak siya ng binata palayo. "Babe, anong problema? Hindi ka ba natutuwa na makita ko?" Takang tanong ni Linda kay Lucas nang mahiwalay sa pagkayakap sa binata. "Siyempre masaya akong makita ka. Pero, foam brown itong suot kong polo ngayon, Linda. Isang mamahaling signature brand na damit. Pero dinumihan lang ito ng apron mo na puro pintura." Exaggerated na sambit ni Lucas kasabay ng pagpapagpag niya ng suot na polo. Napaatras si Linda sa naging reaksyon ng kanyang nobyo. Marahil ay inasahan na nga niya na magiging pareho sila ng reaksyon sa muling pagkikita makalipas ang matagal na panahon. Ngunit tulad ng dati, ay hindi pa rin naging mainit ang pagsalubong ng binata sa kanya. Pasensya na, lalaban ko na lang yan." Paumanhin nga ni Linda. Hinubad muna ni Linda ang suot na apron bago ito nilapag sa maliit na coffee table na nasa gitna ng sala. Itinabi sa tamang lugar ang mga bagahe ni Lucas na bit-bit kanina na kung saan na lamang hinagis ng binata. Isinampay sa coat rack ang nakatapon na coat ng nobyo. Bago nilampasan ng dalaga ng mop ang mga bahid ng dumi na dala ng mga sapatos ng binata. Laging malinis si Linda sa lahat ng bagay. Ang higit na pinakaayaw ng dalaga ay ang makalat na paligid. Nais niya sanang pagsabihan si Lucas sa inasal, ngunit naaalala niya ang pagsigaw nito sa kanya kanina. Kung kaya't tahimik na nga lamang niyang nilinis ang dumi at hindi na nagawa pang magreklamo. "Sinurpresa mo naman ako. Bakit hindi ka man lang tumawag para nakapaghanda sana ako? Magpahinga ka muna dyan at ipaghahanda kita ng makakain." Ani ni Linda nang matapos sa paglilinis sa dumi ni Lucas. Nagkunwaring hindi naapektuhan si Linda at tumungo na nga lamang sa kusina upang ipaghanda ng makakain si Lucas. Sa ilang taon ng pagiging magnobyo nila Linda at Lucas ay marahil nasanay na nga lamang ang dalaga, kung kaya't hindi na lamang siya nagrereklamo sa akto ng binata. Isa pa, batid niyang masasayang lamang ang enerhiya niya kung leleksyonan niya pa ang hambog na lalaki na mas mabuti pang pagpinta na lamang niya lahat ibuhos. Kung hindi niya lamang mahal ang dyablo na to, marahil na matagal na panahon na nga niyang kinitil ang walang kwenta niyang buhay. Sa isip-isip na ni Linda, pero hindi naman masyadong seryoso yun. Inilabas ni Linda ang isang mamahaling steak na bigay ng isang customer na nakabili ng isa niyang painting. Isinalang niya ito sa griller at niluto ng medium rare. Naghiwa din siya ng 2 carrots, asparagus at green peas bago sinalang para i-stir fry ang magiging side dish. Dahil sa labis ang dalaga na maging espesyal ang tanghalian nilang dalawa ng kanyang nobyo, kung kaya naman ay naglabas siya ng isa sa pinakamahal at pinakabihirang wine mula sa kanyang wine collection. Ang Chateau Margaux ay isa sa pinakakilalang wine na pinaniniwalaang nagkakahalaga ng sobrang mahal kada bote. Bihira lamang ang produksyon nito dahil sa taas rin ng kalidad nito. Hindi iniisip ni Linda ang presyo ng mga bagay na pagmamay-ari niya pagdating kay Lucas. Marahil na rin siguro sa kadahilanan na labis ng dalaga na iniibig ang binata. Habang naghahanda ng hapag, nang marinig ni Linda na nagring ang telepono ni Lucas, ngunit hindi naman ito sinasagot ng binata. Sa pangalawang pagtunog ay tinawag na ng dalaga ang pansin ng kanyang nobyo. "Babe, may tumatawag sa iyo sa telepono." Pagtawag ni Linda kay Lucas na parenteng nakaupo sa sofa na nasa sala mula sa kusina. Ngunit, imbes na pansinin ni Lucas si Linda,
ay muling narinig ng dalaga na magring ang nasabing bagay sa ikatlong pagkakataon na muli ay hindi man lang nag-effort na sagutin ang kanyang nobyo. Nakakunot ang noon ni Linda na sinilip kung ano ang problema pagdating niya sa sala. Tumambad sa kanya ang kaninang parente lamang na nakaupong si Lucas na ngayon ay mahimbing nang natutulog. "Babe, may tumatawag oh." Mahinang tapik ni Linda sa balikat ng natutulog na si Lucas. Kinuha ni Linda ang telepono ni Lucas nang hindi siya magtagumpay na magising ito. Ngunit ganun na lamang ang gulat ng dalaga nang makita niya ang nakasulat sa caller ID na tumatawag. "Love?" Kunot noon na tanong ni Linda sa kanyang sarili. Bandang huli ay siya pa pala ang kabit. Lintik sa isip-isip ni Linda. Nang sasagutin na nga sana ni Linda ang telepono na hawak, ay ang siya namang bigla ang paggising ni Lucas. Nanlaki ang mga mata nitong umayos ng upo at mabilis na hinablot ng binata ang bagay na hawak ng nobya. "Bakit ka nakikialam ng gamit ko?" Galit na ani ni Lucas habang may galit at nanlalaki ang mga matang nakatingin sa screen na hawak na bagay. Imbes na makasagot, natulala na nga lamang si Linda sa pagsigaw ng nobya sa kanya. May kirot sa dibdib ng dalaga na nagdulot ng biglaang kalungkutan sa buo niyang sistema. Lalo na sa nakitang pangalan ng tumatawag. Pilitin man ng dalaga na huwag na lamang pansinin yon, ngunit kaduda-duda din ang kinikilos ni Lucas. Agad na lumabas ang binata upang sagutin ang tawag na may napakalambing na tinig. Ibang-iba sa paraan ng pakikipag-usap nito sa kanyang sariling nobya na masyadong malambing upang maging isang katrabaho lamang. "Kailangan ko na bang dalhin ang tsablong to sa mental?" Sa isip nga ni Linda, habang nasa pinaglabasan pa rin ng pinto ang binata. Nang matapos sa pakikipag-usap ang binata ay muling pumasok sa loob ng bahay si Lucas. "Tumawag si Miss Love Garcia. Mayroon daw kaming lunch meeting with some clients." Ani ni Lucas nang makalapit kay Linda. Naroon pa din si Linda at nakatulala na nga lamang na tila ba may ilang libo itong malalalim na bagay na iniisip. Tinignan lang ang dalaga ng kasywal ni Lucas nang hindi ito sumagot sa sinabi ng binata at dumiretso na nga lamang sa kusina. Kinuha ni Lucas ang isang bote ng wine at inusisa ang bagay kung tunay nga bang Chateau Margaux ito. Matapos makita ng binata ang authenticity seal ng bagay na hawak ay pinili nitong kunin ang selyadong ito na bote. Pagkatapos muli nitong nilingon ang kanyang nobya na nananatiling nakakunot ang noo at mabilis na dinampian ang pisngi. Ano nga ba ang sako ng nangyari? Nalaman nga ni Linda na matagal na pala siyang niloloko ng kanyang pinakamamahal na nobyo. At ang sinabi nga nito, nakamiting niya ng lunch, ito palang babae niya at doon niya mismo nadiskubre. Bagamat mahal pa rin ni Linda dati ang kanyang ex-boyfriend na si Lucas, pinangako nga niya na hindi na siya magpapaloko dito. Kaya nga sila naghiwalay. Iyon nga ang flashback. Samantala, sa kasalukuyan, paggising sa umaga, parehong walang saplot at nakatakip lamang ng kumot ang pares na nagkaniig sa nakalipas na gabi. Niyakap ni Linda ang lalaking pinagbigyan niya ng kanyang sarili habang masayang nakangiti. Mahigpit din siyang niyakap nito habang nakapikit at nahihimbing. Iniangat niya ang kanyang ulo upang pagmasdan ang mukha ng minamahal. Biglang napabangon si Linda at sinipa ang katabi dahilan para mahulog ito sa kama at magising. Ngayon nila naramdaman ang sobrang bigat at sakit ng ulo dulot ng party. Naalala ni Linda na uminom lamang siya ng isang baso ng champagne nang bigla siyang mahilo at makaramdam ng kakaibang init. Gayon din pala ang nangyari sa lalaking inakala niya na si Lucas. Iniligid nga ni Linda ang paningin at nakitang wala siya sa sariling kwarto. Doon na nga siya nakaramdam ng pagkakaba. Teka, paano ako napunta dito? Sigurado akong pinasok kong kwarto ay 209. Hoy, ikaw bang may gawa nito?
Biglang sabi nga niya at hampas nga sa lalaking kasama. Teka, hindi. Biktima lang din ako dito. Heto, isuot mo. Isa-isang inabot ni Andrew ang mga nakakalat na damit ni Linda. Saka isinuot ang kanyang sariling pantalon. Oo, si Andrew ang nakasama niya ng gabi. Nakatalikod siya kay Linda habang hinihintay itong matapos sa pagbibihis. Habang nagbibihis ay humagulgol sa iyakang dalaga. Hindi niya akalain na ang minsan niyang kinamuhian ang siyang makakauna pala sa kanya. Habang naririnig ito ni Andrew ay parang dinudurog ang kanyang puso. Hindi rin niya ginusto na makasama si Linda sa ganoong kalagayan at paraan. Kahit nakabihis na, ay nagtago pa rin sa ilalim ng kumot si Linda. Sa sobrang kahihiyan. Tinignan naman ni Andrew ang numero na nakalagay sa kanyang pintuan. 209 nga ang nakalagay dito. Pinuntahan niya ang tapat ng aktwal na kwarto ni Linda at 209 rin? Bukod sa sinadiyang baklasin na door lock ay mukhang mayroon ding naghalungkat sa mga gamit sa loob ng kwarto. Sinubukan niyang hipuin ang numero sa kanyang pinto at napansin niyang maluwag na ang huling numero. Sinubukan niya itong baliktarin at naging 206. Kaduda-duda rin ang agaran nilang pagkahilo sa isang baso lamang ng inumin. Wala na nga siyang nagawa pa dahil nangyari na ang nangyari. Humingi na nga lamang siya ng tawad kay Linda at ipinaliwanag ang nakita niyang naging sanhi ng maling pagpasok nito. Ibinahagi niya ang haka-haka na maaaring mayroong sumadya na iset up sila na siya ring nanloob sa kwarto ng dalaga. Nangako din siya na hahanapin niya kung sino man ang may kagagawa nito. Inilihim nila ang nangyari sa lahat ng tao, kabilang na ang mga matatanda at kay Brent na sumama sa kanila pabalik ng Amerika. Tumistansya muna si Andrew kay Linda sa buong biyahe dahil nahihiya nga rin ito. Ngunit hindi niya inalis ang paningin dito mula sa likuran. Hinayaan niya lamang na samahan at alalayan ito ng matalik na kaibigan kung saan siya mas magiging komportable at panatag. Habang nasa eroplano, pilit na tinago ni Linda ang panginginig ng daliri at pagpapawis sa kaibigan. Linda, okay ka lang? Pinagpapawisan ka at mukhang kanina ka pa hindi mapakali. Oo naman. Mukhang kailangan ko lang magbanyo. Tumango na nga lamang si Brent. Ngunit pansin niyang mayroong kakaiba sa dalawa magmula nung umalis sila ng hotel. Sinubukan niyang tanungin si Andrew, ngunit mukhang wala siyang malalaman sa kaswal na sagot nito. Elon, may nangyari ba sa hotel bago tayo umalis? Kakaibang kinikilos ni Linda. Nag-aalala lang ako bilang kaibigan niya. Pero sabi naman ni Andrew, anong malay ko? Hindi ba't ikaw ang matalik niyang kaibigan? Ngunit ikaw ang fiancé niya, di ba? Pero sabi naman ni Andrew, pinagkasundo lang kami. Hanggat hindi kami kinakasal, wala akong pakialam sa pribado niyang buhay. Bahagyang nainis si Brent sa sagot ni Andrew. Nagpanggap itong walang pakialam kay Linda upang hindi na sila bahain pa ng mga katanungan. Pagdating nila sa New York, ay hinatid na nga muna ng dalawang binata ang dalaga sa kanyang bahay. Inimbita muna sila nito na magtsaa at magmerienda. Pagkahain ni Linda ng pagkain sa coffee table sa sala, ay nagpaalam siyang magpapalit lang sa kanyang silid sa ikalawang palapag. Nang masigurong nakapasok na nga si Linda sa silid, ay seryosong humingi ng pabor si Andrew kay Brent. Isinaysay niyang tila mayroong estrangherong may masamang balak ang umaaligid sa dalaga nang sila'y nasa hotel sa England. Nagulat si Brent sa narinig. Ang akala niya ay siya lamang ang nakakita sa estrangherong nakaitim. Paano mo nalaman ang tungkol doon? Mukhang alam mo na rin ang tungkol dito. Mas mabuti. Ipinaliwanag ni Andrew ang tangkang pagpapalit ng numero ng pinto at panloloob sa hotel room ni Linda. Ngunit inilihim ang tungkol sa nangyari sa kanila. Sa kasalukuyan, ay kumikilos na nga ang kanyang private investigator. Iyon nga ang sabi niya. Kumikilos na siya para alamin kung sino ang taong yun. May mga ilang secret agents ding nakakalat sa paligid upang maiging bantayan kayo ni Linda.
Kung sakali mang sumunod dito ang salarin. Namin? Papasundan mo rin ba ako? Sabi nga ni Brent. Dito na nga ipinakausap ni Andrew kay Brent na pansamantalang tumira sa katabing bahay ni Linda. Makikipagsundo ito sa may-ari ng bahay na upahan muna ito ni Brent hanggang hindi pa nahuhuli ang kanilang hinahanap. Ito ang pinakamainam na paraang naisip niya upang walang ibang makaalam ng ginagawa nilang investigasyon. Mayroon na lamang silang buong araw, kinabukasan bago ang kasal, at parehong nais ng dalawang kaligtasan ni Linda. Pagbaba ni Linda mula sa kanyang silid, ay agad ininom ng dalawa ang kanilang mga tsaa at nagpaalam na aalis na upang asikasuhin ng ilang mga bagay. Hindi naman tumututol ang dalaga at inihatid na lamang sila hanggang sa pinto. Nang maisara na nga ni Linda ang pinto, ay tumungo ang dalawa sa katabing bahay upang upahan ito sa ilang panahon. Nagbayad agad si Andrew upang masiguro na makakalipat na nga dito si Brent pagsapit ng gabi. Binigyan din niya ng sariling earpod si Brent upang magamit sa pakikipag-ugnayan sa mga nakakalat na agent sa paligid. Siya ay binigyan ng code name na Guardian bilang pagkakakilanlan. Nagpahinga naman si Linda buong maghapon bago siya ipatawag kinabukasan ng chairwoman para sa ilang paghahanda sa kanilang kasal. Kinabukasan, paalis na nga si Linda patungo sa wedding boutique na itinakda ng chairwoman. Pagbukas niya ng pinto ay nagulat siya sa lalaking nakaabang sa labas. Nakangiti ito at nakasuot ng kasual na long sleeves at pantalon. Napangiti rin si Linda sa sumalubong sa kanya. Hatid na kita. Iyakin. Pero sagot naman ni Linda, hindi na. Baka mayroon pang mga kailangang asikasuhin. Nagbiyahe ka pa ng malayo para lang maghatid ng isang kaibigan? Nagtatakang tanong nga ni Linda. Malayo ka dyan. Magkapit bahay lang kaya tayo. Itinuro ni Brent ang katabing bahay at sinabing lumipat na nga siya sa nakalipas na gabi. Hindi maitatangging masaya si Linda na muling makasama ang matalik na kaibigan. Nais niya sanang lumabas kasama ito at si Anne bago pa man siya matalik kay Andrew. Ngunit wala na silang bakanteng oras sa buong maghapon kaya pumayag na nga lamang siyang makasama ito sa pag-aasikaso ng mga dapat niyang ihanda. Pagdating nila sa butik, ay nakaabang na nga ang ilang staff sa entrance. Welcome, Miss Jackson. Nakahanda na po ang fitting room, ang napiling gown ni Madam Chairwoman. Sinundan na lang ni Linda ang babae sa loob ng fitting room habang si Brent ay naiwan sa maliit na lounge area. Habang sinusuot sa kanya ng staff ang gown ay hindi niya maiwasang maluha. Napangiti ang babae sa pag-aakalang luha ng kaligayahan ang tumuloy sa mga mata ng bride. Binigyan siya nito ng malinis na panyong pamunas upang maayusan na nga rin siya ng iminungkahing ayos ng buhok at makeup. Ilang sandali pa ay hinawi na nga ng babae ang kurtina at inalalayan sa paglabas si Linda upang makita nito ang sarili sa malaking vanity wall mirror. Napangang si Brent nang makita ang kaibigan. Suot nito ang isang off-shoulder na ball gown style na wedding gown, habang ang buhok ay nakatali ng waterfall braids na mayroong mga dekorasyong floral clips. Para sa makeup ay ilang maninipis na aplikasyon lamang ng pastel colors na may magpapaangat sa natural na ganda ng bride. Ang swerte niyo po sa mapapangasawa niyo, sir. Napaganda po ni ma'am. Sabay na kumaway ng pagtanggi ang dalawa. Hindi po. Nagkakamali po kayo. Magkaibigan lang po kami. Naku, pasensya na po. Ang akala ko po kasi siya ang groom. Namula tuloy si Brent at napakamot na nga lamang ng ulo habang nahihiyang nakangiti. Natawa naman si Linda sa naging reaksyon ng kaibigan. Nang maibalot ng staff, ang gown at mga accessories ay diniretso na nga ito ni Brent sa likurang upuan ng sasakyan ni Linda. Pagkatapos ay tumungo nga sila sa wedding coordinator upang aprubahan ng bride ang mga ipinapanukalang tema at design sa magiging venue. Dahil sa nangyari sa butik ay nagpaiwan na nga lamang sa labas ng gusali si Brent. Ayaw niya muling mapagkamal ang groom ng mga nangangasiwa sa engrandeng kasal ng kaibigan. Umorder na lamang muna siya ng kape at croissant
na malapit sa cafe habang hinihintay si Linda. Nakatanggap siya ng text mula dito na mukhang magtatagal ang mga pag-uusap nila. Sumagot lamang siya na okay. Pagkatapos kumain, ay sumaglit nga siya sa malapit sa tindahan ng mga sapatos. Naisip niyang siya na ang bumili ng wedding shoes ni Linda bilang isang regalo. Alam na alam niya ang size ng paa nito, pati na nga rin ang tipo nitong disenyo. Pinili niya ang isang pares ng high heels na hindi sarado sa dulo at may lace design sa paligid nito. Nababalutan din ito ng maliit at makikinang na pearl-type crystals. Simple ngunit eleganteng tignan dahil sa mga maliliit na disenyo. Matapos bayaran, ang biniling sapatos ay bumalik agad siya sa cafe na kinainan upang bilhan ang kaibigan ng chamomile tea at 2 slice ng blueberry cheesecake. Pinabalot na nga niya ito at naghintay sa may sasakyan. Ilang sandali pa ay natanaw na nga niya si Linda. Kumakaway at nakangiti. Halata na sa mukha ng dalaga ang pagkahapo sa maghapong mga appointments. Inabot niya ang in-order na tsaa saka inabot ang dalang paper bag nito na naglalaman ng mga plano at larawan para sa okasyon na kinabukasan. Agad itong ininom ni Linda na siyang nagpaginhawa ng kaunti sa kanyang dibdib. 4:00 na nga ng hapon nang sila'y matapos. Hinatid na siya ni Brent sa bahay nang natigilan siya sa pagbukas ng pinto. May problema ba? Nakalimutan nating kumuha ng sapatos. Ngumiti si Brent sa pinoproblema ni Linda. Iniwan niya muna ito sa kinuha sa trunk ng sasakyan ng biniling sapatos. Nagtatakang inabot ito ni Linda at binuksan. Wow! Para sa akin talaga to? Ayaw mo ba? Mahal kaya yan. Lumabi ito at nagpanggap na nalungkot. Niyakap siya ni Linda na tila iiyak na naman. Hinagod niya ang likod nito at binati sa darating na kasal. Nagbiro siya upang bahagyang gumaan ang kalooban nito. Paano ba yan iyakin? Nauna ka na sa akin ni kasala. Hindi na nakasagot si Linda at humagulgol na sa balikat ng kaibigan. Inalunga siya ni Brent habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Sige na, pumasok ka na, nang mapagpahinga ka na bago pa ang big day mo bukas ni Elon. Kapag may kailangan ka, kumatok ka lang sa kabilang bahay. Nang gabing yun, ay nakatulog na nga nang mahimbing si Linda dahil na rin sa kagaanang naramdaman sa mga oras na kasamang kaibigan. Kinabukasan ng araw ng kasal. Pakiramdam ni Linda ay 1 taon ang isang buong araw. Wala dito si Ann dahil sa tambak na trabahong kailangang asikasuhin. Nanatili naman si Brent sa kanyang silid maghapon na tila nagmumukmok habang kinakasal ang matalik na kaibigan. Alam ni Andrew na isang parusa para kay Linda ang pagpapakasal sa kanya. Dagdag pa ang nangyari sa kanila nang hindi sinasadya. Kahit madalas siyang sungitan nito sa mga nauna nilang pagkikita, alam niyang hindi ganoong klase ng babae ang mapapangasawa. Kaya naman inunawa na nga niya ito at inalalayan mabuti mula sa reception hanggang sa matapos ang okasyon. Pagkatapos ng kasal, ay lumipat na nga sila Andrew at Linda sa nilaang bahay ng lolo at lola nila. Gayunpaman, nagdesisyon silang matulog sa magkaibang kwarto kahit hindi na sila madalas magtalo tulad ng dati. Pinapahalagahan din ni Andrew ang privacy ni Linda matapos ang pangyayari sa hotel ng kanilang reunion. Araw-araw bago umalis patungong opisina ni Andrew, ay personal niyang ipinagluluto, hinahatiran ng pagkain si Linda sa kwarto nito. Kahit pa madalas, ay nagpapanggap itong tulog para lang makaiwas sa kanya. Sinisikap din niyang umuwi ng maaga sa kabila ng tambak na trabaho sa kumpanya bilang bagong CEO at chairman. Bukod dito ay inaasikaso na nga rin niya ang tungkol sa estranghero sa hotel. Matapos ang 1 linggo, pagkatapos ng kasal, mayroon na nga siyang natanggap na ulat galing sa private detective. Napag-alaman nila na ang lalaking ilang beses nagtangka sa buhay at sa kaligtasan ni Linda. Walang iba kundi si Lucas Barnes, ang dating nobyo nito. Nakita sa CCTV ang pag-check-in nito sa Hotel Room 208 sa buong reunion. Gathering nila ay naroon ito upang pagtangkaan dukutin si Linda bilang hostage kapalit ng malaking halaga.
At nang hindi nagtagumpay ay sinadya nitong baliktarin ang numero sa kwarto ni Andrew upang magmukhang masamang babae ang dalaga at hindi matuloy ang kasal. Ayon rin sa resulta ng forensics ay mayroong drogang inilagay sa kanilang inumin sa huling gabi ng pagtitipon sa kanilang reunion. Sa tulong ng sekretarya ni Chairwoman Berry Cloth sa Brazil na si Binibining Andrea Garcia, natuklasan din nilang matagal nang ang ninanakawan ni Lucas si Linda ng mga artworks nito upang ibenta at isama sa mga auction na mas mataas ang halaga. Inakala din pala nitong si Binibining Garcia ang apong balitang tagapagmana ni Chairwoman, kaya niligawan niya ito upang mapalapit sa yaman ng Berry Cloth Empire. Mas pinalawak ni Andrew ang lihim na paghahanap dito. Naisang sabihin ng lahat kay Linda kapag nahuli na ito at napaamin sa korte. Sa kasalukuyan ay pinagbubuti ni Andrew ang pagiging mabuting asawa kay Linda. Kahit pa para lamang siyang anino sa paningin nito. Madalas ay kasabwat niya ang mga katulong para lamang malaman ang nais na pagkain o bagay ni Linda. Ngunit sa tuwing matutuklasan nito na galing ang mga pasalubong sa kanya, ay ipapakain at ibibigay lamang ni Linda sa mga katulong nila. Masakit man ay pinipilit ni Andrew unawain ng asawa. Alam niyang hindi siya ang nasa puso't isipan nito sa ngayon. Naiinis din siya sa tuwing naiisip na ang walang hiyang si Lucas pa din ang pinapangarap nito. Lumipas ang mahigit 3 linggo at patuloy pa rin na malamig sa pakikitungo si Linda sa asawa sa kabila ng pagsusumikap nitong suyuin siya. Huling linggo na ng buwan ngunit hindi pa rin dinadatnan si Linda. Kakaiba rin ang kanyang pakiramdam sa mga nakalipas na araw. Madalas ay tanghali na nga siya kung gumising at palaging inaantok. Mas madalas na nga rin ang kanyang pag-ihi kumpara sa dati. Ang kanyang pangamoy at panglasa ay mas sensitibo kaysa sa karaniwan. Naalala niya ang nangyayari sa kanila ni Andrew sa hotel sa London noong nakaraang buwan. Pinilit niyang lumabas ng bahay upang bumili ng 3 pregnancy test kit. Pag-uwi ay uminom agad siya ng maraming tubig hanggang sa maramdaman niyang kailangan na nga niyang magbanyo. Sinubukan niya muna ang unang kit. Pagkatapos ng 1 minuto, nagpakita ito ng positibong resulta. Kumabog ang dibdib ni Linda na parang lalabas ito sa kanyang dibdib. Muli siyang sumubok sa 2 at 3 kit. Ngunit tulad ng una ay puro positibo ang pinapakita ng mga ito. Ilang sandali siyang nanatili sa palikuran upang isipin kung ano ang dapat niyang gawin. Itanggi man ay alam niya sa sarili na mayroon na siyang nararamdaman para kay Andrew. Ngunit ayaw niyang gawing dahilan ng bata para mapalapit dito at maging totoo ang relasyon nila. Pilit niyang sinasabi sa sarili na nagkasala siya sa kinikilalang nobyo dahil ito lang ang dapat magmay-ari sa kanya at maging ama ng magiging anak niya. Sa ilang araw na kakaibang pakiramdam niya, ay nagpapatawag din paminsan si Andrew ng private doctor at nurse para tignan ang lagay niya. Ngunit dahil sa naisilihim ang dinadala, tinatanggihan na nga lamang ni Linda ang mga pinapadalang manggagamot. Isang umaga, hihiling sana ng pagkain sa kusinera si Linda. Ngunit hindi niya ito natagpuan sa kusina o saan man sa buong bahay. Tinanong niya ang isa sa mga tagapaglinis kung nasaan ito. Sinabi sa kanyang humiling muna nga ito ng 3 araw na day off upang alagaan ang anak niyang may sakit. Kaya pinaghanda na nga lamang siya ng ibang mga tagalinis. Naisip nga ni Linda, alang-alang sa anak, na makikipagsundo na nga siya kay Andrew upang mabuo ang kanilang pamilya. Sa sandaling panahon na sila ay kasal, hindi naman siya pinakitaan nito ng masama. Salip nagbago pa nga ito at nagsumikap na maging isang mabuting asawa. Pagkatapos kumain ay naghanda na nga si Linda ng masarap na pananghalian upang sabayang kumain ng asawa sa opisina nito. Ito ang naisip niyang pinakamagandang paraan upang makipag-ayos at sorpresahin ito ng balitang nagdadalang tao na siya. Naging mas maingat si Linda sa kanyang mga kilos, lalo na't alanganin ng first trimester. Pinakiusapan niya ang driver na samahan siya sa opisina ni Andrew. Mukhang maganda po ang mood niyo ngayon, Mama. Matutuwa po niyan si Sir Andrew. Sana nga po, Manong.
May sorpresa din ako para sa kanya. Matapos ang isang buwan ay ngayon lamang uli nakangiti ng masaya si Linda. Pagdating sa gusali ng Brown Galleries ay dumiretso na nga siya sa opisina ng asawa upang sorpresahin ito. At ibabalita na nga nito na nagdadalawang taon na siya. Naging mas maingat si Linda sa kanyang mga kilos lalo na't alanganin ng first trimester. Pinakausapan niya ang driver na samahan siya sa opisina ni Andrew. Mukhang maganda po ang mood niyo ngayon, Mama. Matutuwa po si Sir Andrew niyan. Sana nga po, Manong. May sorpresa din ako para sa kanya. Matapos ang isang buwan ay ngayon lamang uli nakangiti ng masaya si Linda. Pagdating sa gusali ng Brown Galleries, ay dumiretso na nga siya sa opisina ng asawa upang sorpresahin ito. Hindi na rin siya kumatok at unti-unti sa pagbubukas ng pinto. Kasalukuyang may makausap. Sa telepono si Andrew ay dumating siya. Sa narinig niya ay mukhang tungkol ito sa negosyo. Kaya huminto at tumayo na nga muna siya sa labas upang maghintay ng tamang pagkakataon. Kamusta na ang pinapaasikaso ko dyan, Paul? Kailangan ko ng resulta sa lalong madaling panahon. Si Linda, hindi na niya kailangang malaman. Hindi na siya dapat masali pa dito. Alam ko, ipinilit lang naman ang kasal namin. Nasaktan si Linda sa narinig at napaluha. Ang akala niya ay ginusto na rin ni Andrew ang pagpapakasal sa kanya. Kaya siya nito sinusuyo sa mga nagdaang araw. Tumating ang isa sa mga mensahero upang magpapirma ng ilang dokumento kay Andrew nang makita nitong umiiyak si Linda. Ma'am, bakit po kayo umiiyak? May problema po ba? Umiling lang si Linda at tumakbo palayo, palabas ng gusali. Naidagdag pa nga na emosyonal nga siya dahil sa pagbubuntis niya. Hindi na niya napansin ang dalang pananghalian na nabagsak niya sa sahig. Pinulot na nga lamang ito ng mensahero pagkatapos ay sumilip at kumatok ng bahagya sa bukas na pinto ni Andrew. Sir, pasensya na po. Nakabukas po kasi ang pinto. Ayos lang tuloy. Habang inihintay ng empleyadong matapos ang pagpirma ni Andrew, ay sinabi na nga nito ang nakita at ibinigay ang naiwang dala ni Linda. Nasa labas po kanina si Ma'am Linda. Umiiyak. Heto po sir ang naiwan niya. Ibibigay po yata sa inyo. Binuksan ni Andrew ang paper bag at kinuha ang laman ng lunchbox. Nasaan siya? Tumakbo po paalis sir eh. Dali-daling tumakbo si Andrew palabas upang sundan si Linda. Paglabas niya ng gusali ay wala na nga siyang naabutan. Sinubukan niyang tawagan ng telepono nito ngunit naka-off to. Hindi niya rin alam kung saan ito sunod na pupunta. Tumawag muna siya sa Berry Cloth Empire. Nang pakasakaling pumunta doon ang asawa, ngunit wala daw si Linda. Pag-uwi ni Linda ay mabilis niyang inimpake ang ilang mga gamit sa kakinuha ang susi ng kotse sa driver. Sinubukan siyang pigilan ng mga kasambahay ngunit wala din silang nagawa. Tumungo si Linda sa dating tinitirhan ni Brent ngunit wala na dito ang kaibigan. Sinubukan niya itong tawagan ngunit hindi na rin makontak. Mabuti na lamang at naitabi ng may-ari ng bahay ang bagong address nito na siyang ibinigay sa kanya. Pagdating niya sa bagong address, ay pinindot niya ang doorbell ng paulit-ulit. Nainis si Brent na walang patid na tunog. Teka lang, sino ba yan? Pagbukas niya ng pinto, sumalubong sa kanyang umiiyak na kaibigan. Agad siya nitong niyakap. At humagulgol nga ito. Pinapasok niya muna ito at pinaupo sa sofa. Saka kinuha ang mga gamit sa loob ng sasakyan at ipinark ng maayos sa maliit nilang garahe. Isinalaysay nga ni Linda ang lahat. Natila iniisip nga niya na napipilitan lamang si Andrew na makisama sa kanya. Linda, matagal ko na itong gustong sabihin sa'yo. Huwag ngayon, Brent. Hayaan mo muna akong magsalita bago ka magdesisyon. Lalong umiyak si Linda sa sinabi ng kaibigan. Ngunit, hinayaan nga rin itong tapusin ang sasabihin nito dahil sa pakiusap. Sinabi na nga ni Brent na maaaring hindi nga totoo ang iniisip ni Linda. Dahil bago nga ang kanilang kasal, si Andrew pa nga mismo ang nakiusap kay Brent na bantayan ng babae. At siya pa ang gumawa ng paraan para nga mahanap ang kung sino mang tao na nagtatangka ng masama sa buhay ni Linda. Dahil doon ay tila gumaan naman ang loob ni Linda. Baka nga nag-overthink lang siya. Samantala umuwi si Andrew sa kanilang bahay sa pag-aakalang doon dumiretso ang asawa. Ayon sa mga katulong,
Nag-empake nga ito tumalis dahil nga sa pag-aalala. Hinanap nga ni Brent sa kung saan-saan si Linda at nangako nga ito sa kanyang sarili na mas pagigihin pa nga niya ang pagiging asawa sa babae. Siguro nga ay hindi pa sapat ang mga ipinapakita niya, pero ginagawa naman niya ang kanyang best. Lingid sa kaalaman ng lahat at ni Linda. Bago pa man sila ipakasal ng babae, dahil nga schoolmates sila, matagal na pala niyang hinahangaan itong si Linda. Kaya lamang, hindi siya ganoon kasikat noon. Kaya alam niyang hindi siya mapapansin ni Linda dahil maraming umaali-aligid dito at isa na nga roon ang nobyo nitong si Lucas. Na nanggagaliiti nga siya sa lalaki yun dahil kahit na pinili siya ni Linda, hindi niya pinahalagahan ang babae. At ngayon nga, na meron na nga siyang kakayahan, tinuruan nga niya ng leksyon ang Lucas na yun. Parang hindi na nga niya gambalain pa si Linda at siniguradong hindi na nga ito makakapanggulo pa sa kanila. At nireport nga nito ang kanyang mga masamang balak sa mismong babaeng nagmahal sa kanya ng lubusan. Kaya ngayon nangangako siya na lahat nga ng pagmamahal ay bibigay niya kay Linda basta mahanap niya lang ito at muling maibalik sa kanilang tirahan. Samantala, si Brent naman ang naging way para mas maintindihan nga ni Linda si Andrew at muli ngang buksan ang puso niya para sa lalaki. Sinabi nga nito na noon pa man nang schoolmates nga sila ay alam na nga niya na matagal na ngang may gusto sa kanya si Brent. Pero hindi nga ito makaamin-amin sa kanya. At dahil nagseselos nga si Brent dati, dahil may gusto rin ito dati kay Linda, pinatiktikan nga niya o pinaimbestigahan ang lalaki. Hanggang sa nalaman nga nito na ginawa nga nito ang lahat, nagsumikap si Andrew para nga mas mapaunlad ang kanilang business. Nang sa gayon, mapakiusapan nga niya ang kanyang lolo na ipagkasundo nga siya kay Linda. Isa rin pala siya sa mga dahilan kung bakit nga na-push ang kasalan. Hindi naman pala totoong walang pakialam si Andrew dahil ito nga ang gumawa ng paraan para mapalapit sila sa isa't isa. Hindi lang para mapalapit, kundi maging mag-asawa pa nga. Tumango-tango nga si Linda sa kwento nitong si Brent habang inaalala nga ang mga mabubuting ginawa sa kanya ni Andrew sa ilang buwan din na nagkasama nga sila sa tahanan. Kaya pala ganoon na lamang ang effort at ikinikilos ni Andrew. Hindi nga ito nagkulang bilang asawa. Siguro nga ay si Linda pa nga ang dapat bumawi sa kanya. Kaya naman hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Linda at tinawagan na nga rin si Andrew. Dali-dali namang nagpunta doon si Andrew sa tahanan ni Brent. At doon nga, nang kumatok nga ang lalaki, si Linda na nga ang sumalubong sa kanya at niyakap nga siya ng mahigpit. At nangako nga ito na mas magiging mabuting asawa nga siya dito. Ibinalita nga rin ito na magkakaroon na sila ng anak at bubuo na rin sila sa wakas ng isang pamilya. Lumipas nga ang araw, ang linggo at buwan. Mabilis ngang natutunang mahalin ni Linda ang lalaki. Hindi rin naman ito maikakaila na noon pa man nagkakaroon na nga rin siya ng feelings dito. Noon pang ipinakilala nga sa kanya si Andrew na parang aso at pusa nga sila. Na-develop nga lang ito nang natutunan na nga nilang ipakita ang totoong nararamdaman para sa isa't isa imbes na sungitan ng isa't isa. Makalipas nga ang isang taon, "Mommy, where's Daddy?" Sabi nga ng cute na cute nilang supling. "Daddy's there. Nag-aayos siya ng kakainin natin para sa picnic natin mamaya." "Talaga po? Yay!" Naging masayang pamilya nga sila kasama ang kanilang isang anghel. Sino ba naman ang mag-aakala na ang isang dalawang pusong pinagkasundo lamang ng mga makukulit na lolo at lola ay magiging seryoso nga sa kanilang mga nararamdaman. Totoo nga na kapag nagmahal tayo ng isang tao,
gagawin nga natin ang lahat para nga maipakita ito sa kanya. Kahit na nga, matagal pa nga ang abuti nito. Kaya na nga lamang nang nangyari kay Andrew na talaga namang matagal na pala niyang hinahangaan itong si Linda. Pero nagsumikap nga ito para nga makuha ang matamis na pagmamahal ng babae. At dito na nga nagtatapos ang kwentong pagmamahalan nila Linda at Andrew. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Erlinda de la Cruz, Tess Balakyao, Cecil de Luna, Edith Sikat, Ostanalito, Presbiteros Rose, Marites Henry, Juanita Kapati, Lorna de la Cruz, Alma Lumpay, Adrian Trinio, Gloria Likawan, Elvira Dakanay, Risa Taruk, at shoutout na rin po sa lahat. Maraming salamat po. At muli, ito ang Jay's Amazing Stories.